Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang gabay sa mabuting asal. Magandang araw sa iyo, Kavinis. Magandang araw po, Ka Elmar, and magandang araw po sa ating mga televiewers. Muli po ninyo kaming samahan sa makabuluhang talakayan po natin ngayong araw na ito. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapanood ang programang ito. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman sa mental health stigma dito po sa ating bansa. Kasi, Kavinis, maaaring naoobserbahan po ninyo. At maging na mga manunood po natin na hindi gaanong tinatalakay sa lipunan man o sa tahanan ang tungkol sa mental health concern ng isang tao, lalo na po sa ating bansa. Totoo po yan, Ka Elmar. At maidagdag ko na rin po na bukod po sa hindi po ito na pag-uusapan, ay iniiwasan pong mapag-usapan ang tungkol po sa mga mental health issues. Di ba po, Ka Elmar? Opo. At ang totoo, ang mga nagsipag-aral ay meron pong natuklasan kung bakit pagdating sa mental health ay hindi tayo ganun ka-open na pag-usapan ng bagay na ito. At ito po ay kailangan po nating maunawaan. Opo, tama po, kasi kahit na ang pamahalaan po natin ay may ginagawa upang magkaroon po ng kabatiran ang tao ungkol sa mental health. May mga organisasyon po na isinusulong ang mental health awareness, subalit hindi po papaunti kundi lalong dumadami ang mga kaso po ng depresyon, anxiety, at ang iba po ay nahuhulog pa po sa suicide, Ka Elmar. Kaya upang ang programang ito ay makatulong lalo na sa mga dumadaan sa depression, anxiety at higit sa lahat ay hindi ito humantong sa suicide, ay kailangan talakayin po natin ito. Ano ba ang stigma tungkol sa mental health sa ating bansa? At para maunawaan po natin ito ay panoorin po muna ninyo ito. 800 million people suffer from mental health issues around the globe. 6 million Filipinos have depression or anxiety. In 2021 to 2022, some 2,551 Filipino students tried to commit suicide, and 404 succeeded or died. In the Philippines, a 2023 AXA study of mind health and well-being revealed that Gen Zs have struggled with mental health issues in the workplace. It found that more Filipino respondents ages between 18 and 24 admitted to experiencing depression and anxiety than the average global percentage. Mental illness is now the third most common disability in the Philippines. 6 million Filipinos live with depression and anxiety. Consequently, the Philippines has the third highest rate of mental disorders in the Western Pacific. According to Mental Health Philippines, stigma regarding mental health illness, more specifically towards seeking professional help or counseling, remains among the most cited reasons why people do not seek mental health treatment. Stigmatic belief held by self and others may be due to a variety of reasons, such as lack of knowledge about mental health and avoidance behavior towards individuals who suffer from mental health problems. Vogel, Wade, and Hackler suggest that the fear and anxiety of the undesirable label placed on the individual who are experiencing mental health difficulties and the strong stigma about mental health illness in general may be the reasons one will choose to be in denial regarding their mental health issues. This in turn prevents them from seeking professional help. Sa napanood po ninyo ay nakakatawag ng pansin ang bilang ng mga may mental health issues hindi lang sa buong mundo kundi maging sa Pilipinas. Isipin po ninyo, sa buong mundo ay nasa humigit kumulang 800 million ang nahihirapan dahil sa mental health issues at sa Pilipinas naman ay 6 million katao ang may anxiety at depression. Opo, ang data po na napanood po nila, Ka Elmar, ay mga taong 2021 to 2022 at 2023. Pero hanggang sa kasalukuyan ay namamalaging isang malaking concern sa ating bansa ang pagkakaroon ng mental health issues, lalo na po sa mga kabataan. So, Ka Elmar, para po sa ating mga manonood, ano po ba ang mental health issues? Kailangan po muna nating i-define, Kavinis, kung ano po yung mental health. Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. Kaya kapag ang tao ay may kakayahang mag-cope sa anumang stress dulot ng mga problemang dumarating,
at kaya niyang mag-function normally sa kabila ng stress, masasabing good ang kanyang mental health. Ang mental health issues o problems ay nangyayari kapag ang mga ito ay hindi na kayang gawin. Dahil ayon sa mga nagsuri, mental health problems are difficult experiences that make it harder for us to get on with our lives. They include the painful feelings and thoughts that we all have at times, including periods of sadness, hopelessness, and fear. Kaya kung dahil sa mga mahihirap na karanasan na nagdulot sa atin ng matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa at pangamba, at ang mga ito ay nagkakaroon ng negatibong epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, hindi ka na makatulog, walang ganang kumain, di na makapagtrabaho. Ang taong ganito ang karanasan ay meron ng tinatawag na mental health issues o problems. Opo, totoo po yan ka Elmar, lalo na po nung panahon ng pandemya. Opo. Hindi naman po lingid sa kaalaman natin na higit po na mataas ang bilang na nagkakaroon ng anxiety and depression noong mga panahong yun. At tumaas din po yung suicide rates ka Elmar. Sa buong mundo po yun. At kahit na po na unti-unti po na bumabalik sa normal ang buhay ng tao, ay patuloy pa rin pong isang malaking concern ang mental health issues. Ka Elmar, ano po ba ang dahilan kung bakit isang malaking concern ang mental health issues sa buong mundo at lalo na po dito sa ating bansa? Alam po ninyo, Kavinis, normal sa tao ang pagkakaroon ng help-seeking behaviors. Halimbawa, kapag nahihirapan ka na ay hihingi ka ng tulong sa iba, normal po yon. Ang mahirap po ay kapag ang problema ay may kinalaman na sa mental health, nagkakaroon po ng barrier o hadlang kaya hindi makahingi ng tulong na kanyang kailangan. Ang isa po sa barriers ay ang stigma. A stigma is a set of negative and often unfair beliefs that a society or group of people have about something. At ang isa po sa stigma sa mental health sa kulturang Pilipino po, Kavinis, ay pag hindi mo kaya ang problema at naibahagi mo o na-share mo ang hirap na yung nararamdaman sa iba, mahina ka. No, tayo po kasing mga Pilipino, ka Elmar, kilala po tayo sa katatagan o resiliency. Di ba po? Kumbaga, pag may problema, laban lang. Yan ang po ang motto ng marami po sa atin. Kaya nga may mga nasalanta po ng bagyo, lindol, nasunugan, mabilis tayong nakaka-adapt, kaya nakakangiti pa rin po. Hindi po natin sinasabi na ganyan ang lahat ng Pilipino, Kavinis. Pero yung sinasabi po ninyong yan talaga ang lumalabas sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa kulturang Pilipino. Ayon nga sa isang clinical psychologist, self-expression is only in its infancy in the Philippines and that it still needs a lot of work. Because of this, Filipinos are often not keen on sharing what stresses them out, how they're feeling about their job, the sense of unhappiness or lack of passion for life, and the many other states of mind and mood that they think would portray them as weak. Kumbaga, Kavinis, ipinalalagay ng maraming Pilipino na it's a sign of weakness kapag nag-share ka ng negative feelings kagaya ng kalungkutan sa iba. At ang sabi pa po kanina ka Elmar, the fear and anxiety of undesirable label placed on the individual who are experiencing mental health difficulties may be the reason one will choose to be in denial regarding their mental health issues. Kaya ang iba po natatakot na kapag nababalita ang mayroon siyang depression o anxiety kasi po baka mabansagan siyang, sabihin na natin ka Elmar, ang terminong baliw po. Kaya natatakot tuloy na pumunta sa isang counselor o psychologist po. Isa pa yan sa stigma, Kavinis, sa mental health illness sa ating bansa. Ang mga gumagawa niyan, Kavinis, ay misinformed tungkol sa mental health. Ang salita po kasing baliw sa kontekstong Pilipino ay sumasakop sa lahat ng sakit sa isip, kasama na po ang mental retardation. Kaya tingnan po ninyo, Kavinis, kapag sinabing baliw, ang unang-unang papasok sa isip ng tao ay yung palakad-lakad sa daan, nagsasalita ng mag-isa, o yung walang katinuan sa pag-iisip. Hindi po ganyan ang depression at anxiety. Opo, kaya mali po mga giliw po naming sumusubaybay na kapag may depression o anxiety ay baliw kaagad ang papasok sa isipan natin. Isa pa po sa marahil na stigma rin po, ka Elmar, ay kapag may isang may mental health illness sa pamilya, ay may mental illness na po ang lahat. Tama po kayo, Kabinis. Ayon nga po sa isang pagsusuri sa isang mental health facility dito po sa ating bansa, families of people with mental health problems perceive mental health affliction as a family problem and indicative of so-called bad blood. The belief that mental health problems can be transmitted among relatives pushed families to deny the existence of mental health issues.
Alam nyo kasi, Kabinis, napakataas ng pagpapahalaga at pag-iingat nating mga Pilipino sa dangal at reputasyon ng ating pamilya. Kaya kung mayroong isa mang may mental health condition sa pamilya, iniisip agad na lahat ay meron ito. Opo, Ka-Elmar. Kaya meron pong ilan na sa halip na sabihin po, no, ang hirap na nararamdaman, maaari pong ito ay depression o anxiety, ay hindi po masabi sa mga mahal sa buhay, kaibigan o sa mga professional, kagaya po ng counselor o psychologist. Opo. Mas pinili pong manahimik at kimkimin ang kanilang nararamdaman sa takot po na mabansagan ng masasakit na salita, mapagkamalang mahina at masira po ang reputasyon ng pamilya. Alam po ninyo, Kabinis, napaka-mapanganib po niyan. Sapagkat kung ang depression o anxiety ay kinimkim natin at hindi po natin ito ipinaalam sa iba para tayo ay makatanggap ng kaukulang tulong na ating kailangan, hindi po mawawala ang depression at anxiety. At darating po ang panahon na sasabog po yan sa loob mo at makagagawa ka ng isang bagay na hindi maganda. Isa po marahil sa hindi magandang bagay na maaring gawin ng hindi na-share ang kanyang nararamdamang kalungkutan o anumang negative emotion ay ang suicide o pagpapakamatay. Tama po kayo. Kaya mahalagang ito po ay napag-uusapan. Dahil hanggat hindi po nalulunasan ng stigma sa mental health ay lalong dadami ang magdadalawang isip na humingi ng tulong. Lalong lalala ang mental health condition at ang masama ay patuloy na dadami ang nagpapakamatay o ang nagsusuicide. Kaya para makatulong po ang programang ito sa may mental health issues, Ka-Elmar, ano-ano po ba ang maaari po nilang gawin? Ayon po sa mga nagsipag-aral, Kavinis, narito po ang ilan sa maaaring gawin para makakope sa stigma ukol sa mental health. Ang una po ay get treatment. Hindi po dapat na ikahiya o ikatakot ang paghingi ng tulong, lalo na sa mga mental health professionals, kagaya ng psychologist, psychiatrist at marami pang iba. Sapagkat malaki ang maitutulong nito upang matukoy ano ba talaga ang problema. Nang sa gayon ay malunasan ito at hindi makagambala sa pamumuhay at paghahanap buhay. Opo. Ikalawa naman po ay don't let stigma create self-doubt and shame. Minsan po ang stigma ay hindi nanggagaling sa iba kundi sa mismong tao na may mental health issue. Maaring siya mismo ang nag-iisip na mahina siya o kaya niyang mag-isa na lunasan ang kanyang mental health issue. Ang counseling ay makatutulong po upang maunawaan ng mabuti ang iyong kondisyon, maihanap ng lunas at maiwasan po ang self-judgment. Ang ikatlo po ay don't isolate yourself. Lumapit sa mga taong mapagkakatiwalaan, nakahandang tumulong at maaasahan. Kaya huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa pamilya, pangunahin na po, sa kaibigan, o sa sinumang makatutulong sa atin, kagaya na binanggit kanina ng mga mental health professionals. Subalit, paalala lang po sa panig ng pamilya o sino mang nilapitan na maging maunawain tayo. Huwag maging judgmental. Maging maingat tayo sa mga salitang gagamitin po natin. Magpakita tayo ng compassion sa mga may mental health issues. Yes, at ikaapat po ay don't equate yourself with your illness. Ang sabi nga, you are not an illness. Kaya sa halip na sabihing bipolar ako, mas angkop po na sabihing mayroon akong bipolar. At tandaan po natin, ang mental illness ay kagaya din ng physical illness, parehong sakit na kailangan pong gamutin. Ay kaanin po ay get help at school. Malaki ang maitutulong ng paaralan sa mga may mental health issues, lalo na po sa mga kabataan. Nariyan po ang Guidance Counseling Office na maaaring hinga ng tulong ng mga kabataan. Sila po ay mga trained professionals, Kavinis, na iginagalang ang right to confidentiality. Kaya hindi dapat magdalawang isip na dumulog sa kanila. Panghuli po ay speak out against stigma. Sabi nga natin kanina, misinformed ang iba kaya nakapagsasalita ng hindi maganda. Kailangan itama natin sila. Subalit dapat, maingat po natin gawin ito. Iwasan po natin ang pakikipag-away, lalo na po sa social media. Sana po ay nakatulong sa inyong lahat, lalo na po sa mga sumusubaybay ngayon na may pinagdaraanan na mabigat sa kanilang buhay na maaaring sa pakiramdam po nila ay nahuhulog na sa anxiety o depression. Tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa mga problema. Marami pong nagmamahal na tao ang nakapaligid sa atin. Paunahin na po ang ating pamilya. Kaya huwag tayong mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila. At higit sa lahat, ang Biblia po ay may itinuturo kung tayo man ay dumadaan sa labis na kalungkutan at hirap ng kalooban. Kagaya po ng mababasa po natin dito sa aklat ng Mateo 23:37 hanggang 39, ganito po ang ating mababasa.
Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung napansin po ninyo, noon pa ay itinuro na sa mga unang Kristiyano na ibigin natin ang ating kapwa na siyang pangalawa sa pinakamahalagang utos. Ang umiibig po sa kanyang kapwa ay hindi magsasalita ng anumang masasakit na salita sa kanyang kapwa. At ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakahanda ring tumulong sa panahon ng pangangailangan. Kaya paano tayo matutulungan ng ating kapwa kung hindi po natin ito ipaaalam? Sa makatwid, kapag nahihirapan tayo dahil sa matinding problemang dumating, ay walang masamang humingi ng tulong sa iba. Ang paghingi ng tulong ay hindi rin po isang sign of weakness kagaya ng paniniwala ng iba, kundi ito po'y katunayan ng kababaang loob o humility dahil kinikilala natin na hindi natin kaya ang lahat nang mag-isa at nangangailangan tayo ng tulong ng iba. Paano naman yung mga nagsasalita ng masasakit na salita kung meron man tayong mental health condition? Dapat ba itong maging hadlang sa panghingi ng tulong? Ganito po ang sagot sa atin ng Biblia sa Kawikaan 29:25, ganito po ang mababasa. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Hindi natin kontrol ang iniisip ng tao. Talagang may masasabi at masasabi ang iba sa atin, mabuti man yan o masama. Kung ito po ay masasakit na pananalita, halimbawa ay pangungutya, o di kaya ay mabansagan ng kung ano-anong salita, ang sabi ng Biblia, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Kaya isipin po ninyo ito. May maitutulong ba kapag tayo ay napaapekto sa pangungutya ng iba? Gagaan kaya ang ating pakiramdam? Malulunasan ba ang hirap ng ating kalooban? Hindi. Sa makatwid, anuman ang sabihin ng iba, hindi ito dapat na makahadlang sa paghingi natin ng tulong na ating kailangan. Sino ang dapat natularan na sa panahon ng matinding kapighatian ay humingi ng tulong? Pakinggan po niyo ang nakatala dito sa Marcos 14:32-36. Ganito po ang mababasa sa Biblia. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus sa kanila, "Maupo kayo rito habang nananalangin ako." Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan sa di kalayuan. Balisang-balisa at nababahala si Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng kaunti, lumuhod sa lupa at nanalangin na kung maaari ay wag na niyang danasin ang paghihirap na kanyang haharapin. Sinabi niya, "Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Ang Panginoong Jesucristo man ay nanalangin din o humingi ng tulong nung siya ay nakaranas ng matinding kapighatian. Ang sabi nga niya ay, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan." Isipin po ninyong mabuti. Ang pinag-uusapan po natin dito na humingi ng tulong ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Ang Panginoong Jesucristo ay napakataas ng katangian pero humingi siya ng tulong. Tayo pa kaya? Kaya kung tayo man ay nahihirapan din kagaya ng Panginoong Jesus, may mga pagkakataon na sa tindi ng ating pinagdadaanan ay humahantong ito sa depresyon. Matularan nawa natin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Humingi siya ng tulong. Walang masamang humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay o sa mga taong bihasa sa mental health issues, kagaya po ng nabanggit na namin kanina. Pero sino higit sa lahat ang dapat nalapitan, lalo kapag tayo ay nahihirapan na siyang nilapitan ng ating Panginoong Jesus? Yun po ang ating Panginoong Diyos. Bakit ang Panginoong Diyos higit sa lahat ang dapat lapitan sa panahong tayo ay dumaraan sa matinding kalungkutan? Pakinggan po ninyo ang Hebreo 13:6, ganito po ang mababasa. "Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?" Ano man ang sabihin ng iba, hindi tayo dapat manghina. Kahit pagsalitaan tayo at mabansagan ng masasakit na salita, hindi tayo dapat na matakot sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya tama na kapag tayo ay dumadaan sa mabibigat na pasanin, ang ginagawa ay nananalangin.
sapagkat kung meron pong maitutulong sa atin ang ating kapwa, subalit higit ang tulong na kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ito po sana ang maging panuntunan ng lahat. Hindi ka nag-iisa sa pagharap mo sa problema. Kaya walang masamang humingi ng tulong sa iba at lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Sana po ay pinakinabangan natin at patuloy tayong nagagabayan ng mga aral ng Diyos. Hatid sa inyo ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang gabay sa mabuting asal. Maraming salamat po at hanggang sa muli.